Hey all mga sismars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, another full review na naman tayo ng isang Android phone. So previously, we already have an unboxing with this Android phone at yun ay ang ating Nubia Neo 3 GT 5G. So napakahaba ng pangalan niya. So expect nyo na alam nyo na mabubulot tayo ng very light. So yes, going back, we have here the Nubia Neo 3 GT 5G at ipo-fully review natin siya today. Let's check kung ano nga ba or saan nga ba natin siya mabibili, specification, and how is the performance of this Android phone. So, ano pang hinihintay nyo mga smarts? Check natin. That of course mga sismars, saan nga ba natin mabibili itong si Nubia Neo 3 GT 5G? So we purchased this Android phone sa Shopee amounting of 11,999 pesos, and we decided na mag full review or purchase to, syempre of course, for us to share you guys how is the performance of this Android phone, how it works, and also the camera. Is it good, especially the chipset? So, that information will be shared, of course, with this full review. So, again, I just want to give you a heads up already, mga sismars, that I'm not a pro when it comes to reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my own thoughts, feedback, and also my experience with this Android phone. So, without further ado, let's go ahead and check the specification first of this Android phone. So this Nubia Neo 3 GT 5G was released way back on March 2025. So originally, yung price na nakita ko dito sa website nila, this is worth 12,999 pesos, and that is the storage of 12 GB of RAM with 256 gigabytes of ROM. But again, mga sismars, we purchased this one through TikTok, and this is amounting or worth of 11,999 pesos. Sa chipset naman ng sismars, this is Unisoc T9100 6nm na merong OS na Android 15 na may OS. Sa GPU, meron itong Mali G57. Meron itong dual camera at ang kanyang main camera is 50 megapixel. Meron itong 2 megapixel depth sensor at ang kanyang main camera is support na ng 4K video recording. Sa front-facing camera or the selfie camera natin, meron itong 16 megapixel at support ito ng 1080p video recording. Sa battery capacity, meron itong 6,000 mAh non-removable battery with 80 watts fast charging. Pagdating naman sa kanyang biometrics, meron itong face recognition at under-display fingerprint sensor. Sa color preference pala, meron lang tayong two choices dito sa ating Android phone na Nubia Neo 3 GT 5G, and that is Stellar Gray and also Electro Yellow. Since we already have an unboxing with our previous video recently lang, alam nyo na kagad kung ano ba yung pinurchase natin, and that is the Electro Yellow, which is, it's look like a bumblebee. So this is our Nubia Neo 3 GT 5G. So let's try to check the specification or tingnan natin yung mga features ng Android phone na to. Let's start with the settings. Let me just lower the brightness for to be able to see what I'm actually doing right now. So I have here about the phone. As you can see, this is Android version 15. Device name is Nubia Neo 3 GT 5G. So we have a storage of 12 plus 12 GB of RAM. So a total of 24 gigabytes of ROM. 24 gigabytes of RAM. We have here 256 gigabytes of ROM. The chipset that we have is T9100, 2.7 gigahertz. Okay. Alright, meron pala tong bagong system update for OS. So this is a version, I don't know. But meron siyang system update. Okay, later on, tatry natin yan. But this one is already 11% na, so we cannot update this Android phone. Later natin siya i-update. Okay, we also have here security and privacy. Security and privacy, nandito ang fingerprint. So let's try to 00. Add our fingerprint in here. Let's check if gaano ba kabilis mag-adapt
yung fingerprint niya. Okay? And also mga sis-Mars, you have an option if by any chance you want to change the the transition na naka-display sa inyong fingerprint. You have an option in here. Turo ko sa inyo later on. So, let's try to create a face recognition also. Ang bilis ma-enroll ng face recognition nila, no? Nakakagulat. Okay, so, let's try to lock the phone. Okay, and then, lalagay natin siya dito. Kasi then, ano siya, diba, under display. So, okay, one more. Ayan siya. Okay. Wait, let's try to, Okay. Flowing light style. Ayan o, meron kang option. Ano kaya maganda? Para maganda yung ganit. Ay, ito na lang. Para, since tech naman yung itsura ng ano natin. Okay. Simple touch on. Okay, so let's lock again the phone and then, kita nyo yon, one more. O, diba? Ang ganda. We also have here the features. Ayan. Nubia AI. Notification and status bar. Ayan. And then theme and personalization. This is where you can find the light strip and also fingerprint if by any chance you want to customize the light strip settings. So, ito yung kanyang light strip settings if by any chance you want to customize your light strip in here. Ayan. Pero, alam nyo ba, meron din siyang effect if i-charge nyo siya. So, check that. Diba? Nakikita nyo mismo na nag-charging siya. So, we also have here color and shape. Ayan. So far, yun yung ating settings dito. Let's try to check the camera. Front facing. Video, night. Okay. How about the main camera? Sorry. Main camera. Ay, naback ko pa ngay. Okay naman siya. Telephoto. Okay. Well, actually, okay naman yung main camera niya. Diba? Okay naman yung main camera ng ating Nubia Nia 3 GT. So, let's try the selfie. This is the selfie camera. So, you can see, yung laki ng eyebag natin dyan si Smarso. So, meron tayong 80 watts fast charging pala dito sa ating Nubia Nia 3 GT. Let's try to check. While it's charging, let's try to check the screen or speaker of this Android phone. Of course, ang ipi-play natin yung ating video. Kasi ayoko namang, alam niya, ma-copyright. So, we have here video. Ito yung ating unboxing. So, let's try to open this. Okay. Mga sis-Mars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video and content, anyways pala mga sis-Mars, ito yung kanyang charging brick and also yung kanyang adapter. As you can see, red yung kanyang wire or Type-C wire. Ang ganda ng Type-C wire niya kasi hindi talaga siya madumihin and sobrang kapal ng kanyang cord. And good thing na lang ginawa na nila tong Type-C to Type-C port or Type-C to Type-C para fast charging talaga yung ating unit. And also, medyo kakaiba sa akin or bago sa paningin ko na makakita ng adapter na black. Mostly kasi nakikita talaga natin is white, right?
But this one, medyo bago siya sa paningin ko. Though nakakita naman ako ng mga brick na black, pero bago lang siya sa experience ko since mostly na ina-unbox natin is black yung brick and also white din yung cord. But this one is actually cute. Ayan o. So far, yun lang naman yung may share ko sa inyo ng mga features. So, stay tuned na lang sa ating camera review with this Android phone. So, that is our Nubia Neo 3 GT 5G specification and also feature. So, let's proceed na share you guys my thoughts, conclusion, feedback, or kung ano ba yung mga nagustuhan ko with this Android phone. But before that, let me just flex once again this Android phone. So, as you can see in here, this Android phone, let me just turn off the face auto detect of this camera. So, going back, as you can see right here, apakaganda naman kasi talaga ng quality ng camera ng Android phone na to. As you can see, kasi mga sis-Mars, ayan, sa previously kasi na binlog natin, which is the Nubia Neo 3, bare lang yung kanyang body or yung kanyang back details. But right now, as you can see, may nag-comment dun sa YouTube natin na sinabi na it's look like a bumblebee. And dun ko lang talaga na na-realize na yes, it is actually look like a bumblebee. Kasi ang nasa isip ko kasi talaga is Transformer Edition. At iniisip ko, ano po yung Transformer Edition na to? Tapos naalala ko, ay oo nga, si Bumblebee, mare. Oo. So, Bumblebee yung kanyang itsura. Kasi ang nasa isip ko kasi, since I am a fan of Marvel din kasi, ang nasa isip ko naman Iron Man. Pero sa Iron Man walang dilaw. Red gold yun si Iron Man, bakla ng taon. So, doon sa previously yung Neo 3, transparent siya. But this one, meron siyang matte finish na design. So, this is actually one of the thing that I love with this Android phone. Kasi mas in-enhance nila or mas naglagay sila ng special details sa kanilang Android phone na hindi naman mahahalata na alam nyo ka na. Kasi 'di ba yung Nubia Neo 3 4G and also Nubia Neo 3 5G is actually the same. So, syempre, parehas nga sila ng, alam nyo na, brand name or what do you call of that? I forgot the term, but again, brand name na lang siya. So, Nubia Neo 3, parehas lang sila actually, pero pinag-iba na lang nila is connectivity, which is 5G, 4G, gano'n. And then some, you know, a little additional or upgrade lang sa specification, but not truly malayong malayo. So, init. Grabe no, ang init. So, good thing na lang na naisip ni Nubia na instead of making this one also transparent, ginawa na lang niya ng mas eye-catchy pa masyado. Or mas, alam niyo na, mas magte-trend or mas magugustuhan ng mga customer nila. Kasi yung Nubia Neo 3, alam niyo, pahiklihan na lang na natin. So, yung Neo 3 na lang, kasi this one is a GT, hindi lang siguro tayo malilito, no? So, yung Neo 3, kasi transparent siya. So, iniba na nila pagdating kay GT para mas alam nyo na, hindi naman nila sabihin na, ano ba naman tong si Nubia, pare-parehas na lang yung design. So, 'di ba? Ang galing nang naisip ni Nubia na ginawa na nilang mas alam nyo na, mas in-enhance or mas in-upgrade nila yung kanilang design sa GT version nila. And again, mga sis-Mars, iulitin ko, pag naglaro ka dito sa Nubia GT na to, para kang magmimitig agad sa ganda ng design niya, pag naglalaro ka, kunyari, di ba, mag-ML ka. Mayabang ka. Imbis na tumira ka na pag ganun, ginaganon-ganon mo na yung cellphone mo. Ate, ang ganda kasi ng design niya. Ang ganda talaga ng design. Huwag na lang natin ibenta yung, yung Neo 3 GT because I love the design and I think pag naglaro ako kagad dito, mythical glory kagad ako dito sa ML. At lahat ng maglalaro sa COE, di ita-trash talk ko talaga. Charis lang. Joke lang yun Joke lang yun. So, again, mga sis-Mars, yun yung one thing na nagustuhan ko dito kay Nubia 3. Makakapagod. Nubia Neo 3 GT 5G. Alam niyo ba ginagawa ko? Para hindi ko malimutan yung napakahaba niyang pangalan. Tinitignan ko yan, Nakaganon ako lagi on Nubia Neo 3 GT 5G. Ate, ang haba-haba kasi naiirita. Bakit hindi na lang kasi ginawang Well, sa bagay, since this one is a Nubia, dapat nga sinasabi ko na lang Neo 3 GT Kasi magtatanong naman yung iba, 5G po ba yan?
Kaya kukumpletuhin ko na lang, Mare, para hindi na kayo tanong ng tanong. Ay, hindi magsusungit for today. So, yun, again, yun yung one thing na nagustuhan ko sa kanya. Second thing, of course, yung kanyang frame. As you can see right here, yung kanyang frame, mga sis Mars, is very classy and aesthetic din. Ayan. So, yung kanyang design is actually black pagdating sa kanyang frame. I'm not yet sure what is this one. Ayan, yung nakikita nyo dyan, parang arrow up. Hindi ko pa kasi siya na-check, but I think this is just a design eh. Let's just check later on. So, yun lang. And, isa pa sa nagustuhan ko dito is yung kanyang punch hole. Ayan, punch hole. Kasi 'di ba, hindi ko alam pero hindi talaga ako fan ng mga Android phone naka-notch pa. Kasi 'di ba ang laki kasi ng kinakain niya sa screen, be. Pag ganun pa siya o pag ganun 'di ba yung ano niya. Pero this one is punch hole na lang talaga siya, isang maliit na ganun na lang siya. At least pag nanood ka, literal na full screen na talaga siya, 'di ba? Walang parang sagabal dito, be, na alam mo yung mukha ng tao. For example, may Korean drama, nanonood ka, 'di ba? Gusto mo full. Finul mo, be. Nung finul mo, hati yung mukha ng bakla dito, oh. Ate, sino mo naman mag-enjoy manood ng putulang mukha ng Koreano? So, doon tayo sa, alam mo, buong mukha yung makikita niya. So, yun lang naman mga sis Mars. Sa screen, okay na okay ako sa screen niya. This is a full, alam ko OLED siya eh. Let me just go back. Makakalimutin kasi ako. O, 'di ba? Full HD plus OLED yung kanyang display. Ang ganda mga sis Mars. Tapos meron pa siyang 120 Hz refresh rate. So sobrang smooth talaga nung yung pag-scroll or pag-swipe dito sa inyong Android phone. If meron siyang kasi nga 120 Hz refresh rate na siya, mga mare ko. Bading tinan mo kung gaano kabilis. So, para sa akin, nag-think na lang din na 120 Hz refresh rate na itong ating Android phone. Naman sa camera mga sis Mars, hindi pa talaga makakapagbigay ng full review ko pagdating sa camera since I haven't yet tried o hindi ko pa nakalkal masyado yung camera ng ating Nubia Neo 3 GT. Alam niyo naman ako, pagdating sa ganito, kailangan separate video kasi gusto ko talagang kilalanin masyado si Android phone. If by any chance, marerecommend ko ba siya sa inyo pag gusto niyo mag-vlog or this is just an Android phone na pwede for gaming. So, ganun kasi yung gusto ko. Alam niyo na, per series kasi talaga ang gusto ko. So, gagawa tayo ng full review and that full review includes the specification, pros and cons, and then what I love with the Android phone. So, yung camera, gusto ko kasi i-separate siya para naman mas, alam nyo na, mas ma-share ko sa inyo yung individual thoughts ko with this Android phone. But, nakakuha naman ako ng mga ilang nakakuha naman ako ng mga ilang pictures ko with this Android phone and the quality of the camera is actually good. Wala naman akong pero hindi ko pa siya natatry pag medyo low light and also hindi ko pa siya natatry for video recording. Pero yung mga ibang mga pictures na nakuha ko, maganda naman siya mga kumare. Hindi naman masasabi mo talagang worth it yung 11,999 pesos pagdating dun sa quality. Quick snap lang yun pero sinabi ko kagad na kabog. Hindi lang siya pwedeng for gaming. Pwede ata, question mark lang yun pwede ata to for vlogging, mare. So, abangan nyo yung mga sis Mars kasi separate video natin yan, okay? Storage naman mga sis Mars, 12 plus 12 gig of RAM, and that is a total of 24 gig of RAM with 256 GB of room. That is actually good. Kasi, di ba, maganda na mataas na yung storage na meron tayo dito sa ating Nubia Neo 3 GT kasi mas marami tayong malalagay na memories, especially mga application. If heavy gamer ka, ayan, pwede kang mag-store dito for Genshin kasi yan yung mga mabibigat na na game yung Genshin, COD, palaki kasi ng palaki talaga yung storage na kailangan mo doon. So good thing na lang na malaki din yung storage na meron tayo dito sa ating Neo 3 GT. Pagdating naman sa gaming mga sis Mars, nakapagpahapyaw na ako ng laro dito and this is actually good. Pagdating sa ML, COD, Hawk, what do you call of the other one? Genshin, sorry. So, sa Genshin, okay naman siya. Smooth naman yung mga experience ko dito, Partida na yun, mga sis Mars, hindi ako, alam nyo na, heavy user, pero nai-smoothan ako sa experience ko with this Android phone. Para sa akin kasi talaga, yung quality, especially sa kanyang
ma-offer na 11,999, that it's actually worth it. And sulit mo naman na yung binayad mo doon. Kasi pang matagalan na siya mga mare ko. At meron pa siyang 6,000 milliamp hour battery capacity na merong 80 watts fast charging. So for me, sobrang sulit na siya mare. Kung galing ka kasi sa mga, alam yun na, budget-friendly Android, like yung previously, Neo 3 lang, Neo 3 5G, sabihin na natin. Kung galing ka sa ganun at you want to experience more on naka-level up na specification, camera, display, ayan, I can definitely recommend this Android phone. Kasi pagdating talaga sa kanyang chipset, a quick snap look sa kanyang camera, especially sa display, sa design, sa battery capacity, sa security sensor which is under display fingerprint scanner. And also, yung kanyang bones na lang talaga itong napaka-cute na design na to. Sobra talaga ako na-attract sa kanyang design. As you can see, 'di ba dun sa ating Neo 3 4G or 5G bare yun, tapos ang strip lights or kanyang lights lang na umiilaw is the eye lang, yung eye lang mismo. But this one, meron na siyang parang pa-eye kineme line yung dito. So pati dito, umiilaw siya. So maganda din yun mga sis-Mars. And if ayaw niya naman ng mga umiilaw-ilaw na yan, pwede niya namang i-turn off yan kasi meron niyang option sa settings. Especially yung ganito mga display or wallpaper na gumagalaw. Kasi isipin nyo na mabilis makalobat. Pwede nyo pong i-turn off yan. It depends on your decision if you want to turn off that display. But for me, it actually good kasi apaka-cute niya mga mare. Parang may gumagalaw na, alam nyo, makina pag binuksan mo yung cellphone mo. So, if tatanungin nyo ako, Maring Ana, marirecommend mo ba si Neo GT 5G to be purchased within this year? Yes, definitely yes, mga sis-Mars. Sa chipset, sa camera, sa display, sa storage, bonus na rin talaga yung design niya for me. Kaya, para sa akin, sulit naman yung 11,999 pesos. Though this worth of money is not actually that, alam mo, budget-friendly, but I can say na sulit naman talaga yung pera mo na ipang-purchase mo dito sa Nubia Neo 3 GT 5G natin. So that is just my quick full review, or actually this is not a quick, this is a long video ko. So once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me on my TikTok account, That Stories. See you ulit sa ating next full review. Bye.